halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya tumubo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na cebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain binigay sa kanya. So, si Ruth, bagaman hindi siya bahagi ng labor force, di ba, ni Boaz, tinawag pa rin siya ni Boaz. Sabi, halika, kumain ka makisalo ka sa amin. Okay. Hindi ginagawa sa Israel, hindi ginagawa ng gano'n. Hindi nila sa pagkain, sa kapagkainan, di ba? Hindi nila pinapaharap yung mga dayuhan doon. Especially kung nakikipamulot, especially kung babae. Dapat kung babae, sa mga grupo ng babae ka lang. Pag lalaki, sa mga grupo ng lalaki. May separation. Pero dito, sabi ni Boaz, halika dito. Kumain ka, makisawsaw ka dyan. In other words, bahagi ka ng family. Bahagi ng pamilya, gawin mo. Kumbaga sa atin, sige, pasok ka, gawin mo kung anong loob mo. Diba? Sige, magbukas ka ng rep, sabi niya, buksan mo yung cabinet. Kahit walang daman, sige, buksan mo na. Okay? So, nakuha niya yung point. So, pumunta naman si Ruth, nabusog siya, at yung binigay sa kanya na natira, itinabi niya. Later on, makikita natin kung saan makakarating yun. Nang dumating ang verse 15, nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilinan ni Boaz ang mga manggagawa, kaya ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay, huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay, so ibig sabihin, sadyay nyo na mula sa binigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi. So, mula umaga hanggang gabi. Imagine. At itong oras na ito, sa lugar nilang yon sa Mediterranean, mas mainit pa dito. Bilad sila sa araw, nasa field, at mas mainit, Middle East kasi ito nasa Middle East sila. Mas mainit doon kaysa dito sa atin. So, imagine mo, mamumulot siya, wala siyang dalang electric fan na di baterya, walang ganun. Sanggalang lang sa init, yung damit lang nila, yan lang yung suot niya. So, pero ganun pa man, nakipamulot pa rin siya. Okay. Kumbaga ay ito na yung pagkakataon ko, parang ganun. Lubos-lubusin ko na. Lubos-lubusin na niya. So, nakipamulot siya hanggang gabi. Pagkatapos ay ginik niya ang kanyang napulot, halos 5 salop na sibada ang nakuha niya. So, kay Naomi, tapos nung umuwi si Ruth, pinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada at ibinigay na niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Okay. So, anong oras yung mealtime? Mga bandang tanghali, mga 12 siguro, ganyan, yung kainitan. Siyempre, nagpapahinga yung mga yan. So, kumain siya, nabusog. Imagine nyo, from 12 noon, hanggang ang gabi sa kanila ay 6 p.m. Hanggang 6 p.m., sa tingin nyo, hindi ba, kahit nabusog si Ruth, hindi ba siya magugutom ulit? Bandang alas 3, magme-merienda. Pero, yung natira na binalot niya, hindi niya kinain. Bakit? Para sa nanay ko to. Tinabi niya, para kay Naomi to, umuwi nga siya at ibinigay nakarating. Hindi man isinulat dito, hindi man nakalagay dito, pero alam na natin kung ano yung nasa isipan ni Ruth. Siyempre, bibigyan ko din yung ginanto. Para sa kanila ay special na pagkain na yun kasi roasted, properly prepared na pagkain. So, sabi ni Ruth, tatabi ko to, makakarating ko sa biyanan. Actually, dito medyo may lesson tayo pagdating sa pagbibigay or tithing. Diba? Alam natin yung tithes. Diba? Ang tithes is 10%. Paano kung nagsahod ka,
lagpas na ng Sunday. Di ba? Halimbawa, dumating yung sahuran 15 Lunes. So mula Lunes, Martes, meron pang 6 days bago dumating ang Linggo. Pasara na ibig mo sabihin. Siyempre, itatabi mo, tithes ko to sa Panginoon. Yan. 10% ko to. Lunes, Martes, sagana pa, di ba? Kasasahod eh. Pagdating ng Wednesday, medyo nag-50% na. Sa bar level sana, 50% na. Wednesday. Thursday, ilang bar na lang. Pagdating ng Friday, 1 bar na lang. Andali. May tinabi ako yung tithes. Lord, pahiram mo na. Maubusan di abot sa linggo to. Pero si Ruth, yung tinabi niya, nakarating kay nanay niya. So, hopefully sa atin, hindi man ito yung purpose ng sumulat. Kasi at least nagre-reading between the lines tayo. Pero at least pag may, alambawa, meron tayong type na tinabi para sa Panginoon. Kahit hindi pa maumabot sa linggo. Kung ito ay tinabi natin para sa Kanya, edi para sa Kanya. Anything happens between, from Monday to Sunday, ay makakarating. Like Ruth. Amen ba doon? Amen. And then, dahil nakita ni Naomi na, diba sabi niya, ang dami mong napamulot Nagtanong siya, verse 19. Nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namulot ngayon? Sabi niya. Kailangan pa bang alamin kung saang bukid nakipamulot si Ruth? Hindi na, basta ang mahalaga may inuwi siya. Pero dahil nakita niya, marami siyang dala, siguro nagtaka si Naomi, ba ang dami mong dala? Kaya sabi niya, saan bukid ka ba nakipamulot? Kaya ang sabi niya, pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. Hindi pa niya alam yun. Pero ngayon, ikwinento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Ang lahat ng diary, ang lahat na ito sa bukid ni Boaz. Kaya sinabi ni Naomi, pagpalain nawa ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Okay? So, pagpalain nawa siya. Ayan, pagpalain na ito yung namiskite. Pagpalain nawa siya ni Yahweh. Sabi ni Naomi, pagpalain nawa si Boaz ni Yahweh. Bakit? Kasi hindi siya nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. In other words, kasi pag kinsman redeemer, although hindi pa siya yung eksaktong kinsman redeemer, meron, malalaman natin later, meron pang mas malapit na kamag-anak. Pero si Boaz, inasikaso na niya si Ruth. Okay, inasikaso na si Ruth because knowing na siya ay isa sa mga relative. Kaya sabi ni Naomi, pagpalain siya ni Yahweh. At nagpatuloy sa pagsasalaysay si Ruth, sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang matapos yung anihan. Okay? Mahaba pa yung anihan, depende kung gaano kalawak yung lupa. Sumagot si Naomi, oo nga anak, sabi niya. Baka mapahamak ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganon nga ang nangyari, namulot si Ruth kasama ng mga gumagapas sa bukid ng Boaz. Hanggang sa maaning lahat ng trigo at ang sibada at namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. Okay? So, balikan natin yung aking sinabi kanina. Ang lahat ng ito ay nangyari sa field ni Boaz. Okay? Picture ito ng namumuhay sa kalooban ng Diyos. Si Ruth ay ang any person na nagtiwala. And kung dito ay para bang sa kwento is para bang aksidente na nakarating si Ruth doon, pero sa atin, sa tao, may aksidente, may nagkataon, pero sa Panginoon walang aksidente. Providence niya natin. Ginagayad ka niya into a place na kung saan
makakabuti sa iyo. Okay. Hindi naman place na, kasi nasa lupa pa tayo, hindi naman place na wala nang problema, wala nang paghihirap, hindi. Sa langit pa yun. Sa langit pa yung lugar na yun. Wala nang luha, ganun, sa langit pa yun. Pero habang nandito sa lupa, at namumuhay tayo, nagpasakop tayo, sabi nga ni Boaz under his wings, yung nagpa-under ka sa kanyang wings. Okay, sa English, sa Tagalog, yung nagpasakop ka sa kanya. Mararanasan natin ang kanyang providence, mararanasan natin ang kanyang protection. Protection from what? Protection sa mga not necessarily physical, pero protection sa mga spiritual things. Protection sa mga teachings na hindi maganda, protection sa mga kaisipan, ideas na kuminsan yung mga ideas na yan ay hindi makadiyos, makasarili. Mga ideas na mas nangingibabaw yung sarili kaysa sa iba, mas nangingibabaw ang sarili kaysa sa kalooban ng Diyos. Okay? So, iingatan ka ng Panginoon doon. Babantayin niya. Dahil sa iyong faith, dahil sa iyong pagtitiwala, dahil sa iyong pagpapasakop sa Diyos, babantayin niya ang iyong isipan, pati ang iyong mga lumalabas sa iyong pati yung mga gusto mo, yung mga nais mo, babantayin, iingatan ka niya dyan, protection yan. Kasi pag ang isang tao lumabas na sa kalooban ng Diyos, anong mangyari? Yung iba, sabi nila, dito ka na lang sa simbahan namin. Pag naging miyembro ka ng simbahan namin, maliligtas ka. Ulitin ko, pag miyembro ka sa simbahan namin, ay maliligtas ka. Hindi po yung simbahan na nagliligtas. Hindi ang simbahan. Ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan. Jan 14, verse 6. Siya lang yung tanging daan patungo sa Ama. Ngayon, pag umiwalay ka pa doon, ang sabi sa Hebrews wala nang sacrifice para sa iyo. Wala nang sacrifice. Yung grace na naranasan mo while inside sa pamumuno ng Panginoon, sabi ng Hebrews, huwag mong babaliwalain yan. Huwag mong sasayangin. Huwag mong, ano kasing tawag dito, huwag mong ipagwalang bahala yung grace. Kundi, mahalin mo siya, pahalagahan mo, kasi yun ang magbibigay sa iyo ng kasiguraduhan. Hindi lang providence, hindi lang provision, hindi lang protection, provision din. Kung paanong si Boaz nag-provide siya kay Ruth at kay Naomi, ganoon din ang Panginoon, magpo-provide siya sa atin. So, kahit may problema ba? Oo naman. Kahit masagana, lalo na oo. Diba? Kahit na sa kawalan, sa kasaganaan, sa kahirapan, sa karamdaman, kalusugan, walang magsaseparate natin kung di ka matay. Parang out na yun ay panin na. Pero yun talaga. Dapat walang makapag-separate sa atin sa Panginoon. Pasakop tayo, hindi tayo lalabas sa kanyang kalooban, hindi tayo lalabas sa kanyang pagsakop, sa kanyang kaharian, sa kanyang kalooban, and everything will be well. Pero hindi rin naman tayo, upo na lang at pakuya-kuyakoy. Katulad ni Ruth, nagsipag din siya. Gumawa din siya. Okay. Action speaks louder than words. Kung talagang naniniwala ka, edi ibuhay mo yung paniniwala mo. Hindi lang tayo basta hearers, kundi mga doers of the word. Sige tayo, tumayo tayo mga ngayon. Chapter 3 na susunod natin.